Bakit naman di yata naman ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos, pagkatapos, Iglesia Katolika, Apostolika, Romana ka? Bakit ganon? Naniniwala ba kayo sa Biblia? Sabi ng salita ng Diyos, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa nakasulat. Ang nakasulat, Iglesia ng Diyos eh. Ba't kung ano pinagtatawag ninyo? Marunong pa ba kayo kay Kristo at sa Ama? I dare every one of these pastors. I dare you. Kahit saan diskusyon, di kayo mananalo. Bakit? Eh, yun ang nasa Biblia eh. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Ano iglesia mo? Iglesia Adventista del Sétimo Día? Kundi ka ba naman Ha? Sinabi na, matuto kayo sa nakasulat eh. Sukat ilagay mo, Adventista del Sétimo Día? Tutulan mo na nasa Biblia ay mag-aral kayo, matuto kayo, huwag hihigit sa nakasulat. Tutulan mo yan, alisin mo yan talata na yan. Alisin mo sa Biblia yan. Papayag na ako sa'yo. Alisin mo yung sinasabi ng Diyos sa Biblia na kahit sa tuldok, kahit sa kudlik, hindi mawawala hanggang sa maganapan lahat ng bagay. You have to respect even a dot or a tittle, even an iota or a dot of the law must remain. Kayo kung alisin niyo buong buo, inalis niyo Iglesia ng Diyos, nilagay niyo Victory Church, paano mo kayo sasabihin sa akin pareho yan? Kaya humingi na ako sa iyo ng paumanin, kapatid na Kira, kasi alam ko, ang sasabihin ko, maaaring makasakit ng damdamin ng iba. Wala sa Biblia yung Iglesia ni Cristo tapos tao. Wala yan. Wala yan. Ang nasa Biblia, mga churches, hindi church, churches of Christ, which are in Judea, whose name is the Church of God in Judea, in Christ. Alam nyo, kahit saan natin daanin, ang tama yung nakasulat. Bawal ngang matuto ka ng hindi nakasulat eh. Pag hindi nakasulat, tapon mo sa basurahan. Kasi higit na yun sa nakasulat. Pag higit na sa nakasulat, nagdadagdag ka na nun. 22:18 ng Apokalipsis. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Tamo, nakasulat talaga. Kung mag-alis ka, aalisin ang kaligtasan mo. Kung magdagdag ka sa nakasulat, dadagdagan ka naman ng salot. Kaya nga sinasalot na ang buong mundo ngayon eh. Matigas ang ulo natin eh. Meron na nga nakasulat, nag-imbento ka pa ng iba. El Shaddai. Yun ba nakasulat? El Shaddai Community Prayer? Wala nun. Wala sa Biblia yun. No? Mormons. Nakasulat ba yun? Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun. Pati yung aral niya, wala sa Biblia. Mormons, wala yun. Nakasulat. Lutheran Church. Nakasulat ba yun? Ba't mo ginamit yung pangalan mo? Kundi ka ba naman pangahas? Ang tawag sa mga tao ng Diyos, yung pangalan ng Diyos ang ginagamit. Kaya nga Church of God eh. Daniel 9:19. O Panginoon, dinggin mo. O Panginoon, patawarin mo. O Panginoon, iyong pakinggan at gawin. Huwag mong ipagpaliban, alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan.
Ang tao ng Diyos, tinatawag sa pangalan niya, kaya nga iglesia ng Diyos eh. Sukat lagyan mo, Wesleyan Church. Ano yun, pagandahan kayo ng pangalan? Nakikipagkumpetensya ka sa pangalan ng Diyos? The Lutheran Church, the Wesleyan Church, the Church of England. Why in the world are you going to affiliate the name of your country to the church which you believe that you are the true church? Eh, hindi totoo yan, Church of England na yan. Because the true church in the Bible is called in the name of the owner of the church. Diyan lang, napakarami ng pagkakaiba eh, mga kapatid. Diyan pa lang, on that point of naming the church, marami na, tiwarik na dyan eh. Sukat na pangalanan mo yung iglesia mo, Rose of Sharon Fellowship. No? Ba't mo ilagay Rose of Sharon? Rosa de Sharon, Iglesia Baptista Pentecostal. Tindi nitong mga ito, masyadong pangahas. Tapos yung Rose of Sharon pa, naglagay pa ng retrato ng rose. Tindi nyo? Eh de, dadami na talaga. Eh kung ang gawin ko naman, katuray ni Sharon. Bulaklak din yun eh. Eh sinong Sharon? Ah, hindi si Sharon Cuneta ha. Maganda yun eh. Eh yung katuray, pangit yun. Ay nako, patawarin tayo. Tawag pa lang sa mga religion ngayon, mali na eh. Tawag pa lang mali na. How can you be sure na yung mga yan eh sa Diyos? Kaya tanong mo sa akin kapatid, how will I convince you that the Church of God is the true church? Because it is in the Bible. I am preaching it. Na? A church that existed 2,000 years ago. The very church I am preaching worldwide. It's not my invention, kapatid Nakira. Nasa Biblia yan. At coinciding with the true name of the church are the true doctrines of the Lord Jesus Christ. Alam mo, marami akong gusto sabihin, kapatid. Kaya lang, sana naunawaan mo yung, sana ulit ka pa uli kung meron ka pang gusto. Bukas uli, loloobin. O kaya, hanggang Huwebes. Kasi sa Biyernes, meron tayong loloobin ay Bible study, ano, kapatid na Daniel? Opo, kapatid na Eli. Kung sa Biyernes, wala nang tanungan eh. Bible study yun eh. Pero pwede tayo mag-usap din doon. Pero kung gusto nyo, mula bukas, loobin. Ano ba bukas, kapatid na Daniel? Wednesday po, dito sa Wednesday, Thursday, exposition pa uli. Pwede kayong magtanong mga kababayan, pero kung sa Biyernes, magkaroon tayo ng Bible study. And I want to share with you the true meaning of faith in the Bible. Ano ba ang tunay na kahulugan ng pananampalataya? Sa Biyernes po, kung loloobin ng Diyos yan ang topic ng ating Bible study. Kasi yung salitang pananampalataya, mismong yung gumagamit na baptista, hindi alam kung anong kahulugan ng pananampalataya eh. Ano? Hindi nila alam. Alam ko, di nila alam yung ginagamit nilang salita, pananampalataya or faith. Di nila alam. Mapatunayan yan. Pati yung mga born again, yung faith na sinasabi nyo o pananampalataya, eh halos lahat hindi alam yung kahulugan ng pananampalataya. Kaya sabi nila, tutol sila na ang Diyos may pananampalataya. Paano ikaw yun? Ang Diyos may pananampalataya? Pwede mo naman ikaw ang Diyos eh, sumampalataya sa bagay na hindi niya nakikita. Eh lahat ng bagay nakikita ng Diyos. O inaanyayahan ko kayo sa Biyernes. Papakita ko sa inyo ang hindi nakita ng mga pastor na walang pananampalataya. Hindi nila alam yung pananampalataya. Let us make that as our topic on Friday. Inaanyayahan ko na kayo ngayon pa, mga kapatid. Tapos, kapatid Nakira, kung meron ka pang ibang tanong na clarificatory questions, siguro bukas tawag ka uli. Ikaw uli uunahin namin.
Payag ka, kapatid na Kira. I'm sorry kasi I'm looking for a spiritual family. Ang hirap kasi nung walang church. You only read your own Bible and you're so independent. Because of what I experienced from the previous church, I'm looking for churches and a lot of people na friends of mine are inviting me. I am really observing, especially yung church na din po. That's why I asked a question. Actually, may pasok pa po ako ngayon, pero I really took time to ask. Kapon pa po ako nag-ante, and I'm really thankful na God gave me this opportunity to ask. And thank you din po sa inyo. Salamat, kapatid na Kira. I sympathize with you. Naunawaan ko, naramdaman ko yung naramdaman mo. Sana samahan ka ng Diyos. Ang Diyos naman ay maawain. Hindi niya pinapabayaan yung mga taong mayroong kaloobang maglingkod sa Kanya. Makita mo, magaganap sa iyo yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, kumato kayo, pagbubuksan kayo. Humanap kayo, makakasumpong kayo. Humingi kayo at kayo bibigyan. Your wish will be granted by the Almighty Father in heaven. Mag-observe ka lang. At tuloy mo lang ang pagsusuri mo, hindi ka maliligaw, kapatid na Kira. May God bless you. Salamat po sa Diyos. Thank you so much.